Ibig sabihin, tinaga? Yun, sir. At tayo pinaki-sparring ko, pinagsanggak ki sa ikwa, pasinang kasanggak ki tabas. So, hinala tayo, dito tikat nga tagbating kanyak. Pati itong sa ulo ninyo na ito? Yun, sir. Ibig sabihin dati, nakakakita itong kabilang mata nyo? Yun, sir. Dapat yung abangir, sir. Ito, oh. Siya si Tatay Alejandro na nagkaganito ang kanyang mga kamay nang dahil lamang sa hindi pagkakaintindihan noon sa lupa. Kahit dak man nga tagbating at talagang tabasin talaga patayin dak ko mga purwin. At kahit na ganito ang kanyang sitwasyon ay ginagawa niya ang lahat para lamang mabuhay o kumain sa araw-araw. Kumuha ako na may dati mga lakanyak nga makitandan. Magtanim ng kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Pumunta ako naman. Tagano mo kamahal si nanay? Ay talaga mahal ko yan, sir. Hanggang sa buhay yan. Kapag nawala na yung magulang ko, wala naman silbi ng buhay ko kung nawala yung magulang ko. Samahan niyo kami ngayong araw dito sa Norte na alamin ang kwento ng buhay ni Tatay Alejandro. Magandang araw po sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dun sa mga supporters natin dito sa Norte. Andito kami ngayon sa Isabela at meron kaming kailangan puntahan ngayon, kaya maaga kami aalis dito para po mapuntahan itong isang kababayan natin na inilapit sa atin dito na yung kanyang sitwasyon ay kakaiba. Kaya samahan nyo kami na alamin kung ano yung kwento ng kanyang buhay at na makita po nating lahat, matunghayan natin kung anong sitwasyon itong inilalapit sa atin. Ang kasama ko si Rans, si Buboy ay andito at meron lamang siyang kailangang asikasuhin sa taas. O tara, may gamit kami ditong motorsiklo, pero yung isa ando dun pa sa taas siguro. Kinakailangan pa pala ng sasakyan nating motorsiklo na umakyat dun sa taas kasi nga dalawa kami ni Rans, hindi kakayanin dito kasi medyo mataas itong lugar na kung nasaan kami ngayon. Ano muna ang nauna dito sa sa may pag-aantay namin bago pumunta dun sa nilalapit sa amin. At yun, hindi kaya kasi ng motor na dalawa kami ni Marcos na na nasakay kasi kita nyo naman yung daan, sobrang hirap, grabe, sobrang lubak, hindi kakayanin ng motor at yung motor medyo luma na kaya hindi na namin pinersa na dalawa kami sakay. Sabi kay tatay na nandiyan pa ba si tatay? Kakaalis lang, papunta na dyan. At naglalakad na ako. Sige, galakad ka na. Para salubungin ko na lang yung motorsiklo. Oo, sige, medyo mahirap yung daan dyan sa may bago umakyat dito. Sige. Matapos yung ilang minuto namin na pagbabiyahe at nakita nyo naman kung ano yung dinadaanan namin at napakataas na rin itong location kung nasaan po kami at wala pa yata kami sa kalahati patungo po doon sa nilalapit sa atin kasi yun nga sabi nila may kalayuan yun at yun, makita nyo yung mga sasakyan dito, ayan nakita nyo talagang medyo hirap pa sa kalsada dito kaya medyo nakakatakot din kapag single motor yung dala dito, pero yung mabuti na lang ay sanay na din yung mga kasama natin ngayon sa kalsada nila dito. Kaya yun, maya magkita-kita tayo doon kapag nandoon na sa mismong lokasyon po. Dito sa Juan. Makalipas po yung biyahe namin na talagang sobrang nakakatakot. Ito yata yung isa sa pinaka nakakatakot na daan po mga kababayan na nadaanan namin. So kasi hindi ako sanay na ako yung sumasakay sa mga sasakyan, sa mga service. So parang hindi ako sanay siguro, di ko alam. Pero si Ran sabi niya natakot din siya kasi talagang nakakatakot po yung daan patungo dito. At ito po ay sabi ng driver natin na si Tatay Billy, hindi daw dito nakakapunta ang tao kung maulan.
makakapunta siguro, pero lalakarin mo yung pagkalayo-layo na yun mula labasan. Talagang malayo po ito. At salamat din pala kay Kuya Jonathan, Sir Jonathan, na ginamit ang motor para po masakyan ni Rans. Okay, ngayon pupuntahan na natin si tatay para malaman na natin yung kwento ng buhay niya. At tiyak na marami ang hanga dito ayon sa kwento, at marami ang may inspired sa kanya. Kaya samahan niyo po kami kung kayo yung aalis na malaman natin ang kwento ng buhay niya. Ay, dito yata. Siya yata yun. Ha? Ito ano? Tara. Ay, grabe oh. Tay. Magandang araw po. Kasi Ay, tay, lagay ko muna ito dyan sa inyo. Lagay ko ito sa inyo, ha? Yung microphone ito. Ay, anong ginagawa mo ngayon, tay? talasik man ti ko sir, mula ti siya ba, kapiala ka pagbiyagan. Naghuhukay ka ng para pagtataniman. Yun sir, Ano ang itatanim mo dito, kuya? saba sir. Saba? Ay. Itong mga saging na ito? Yun sir. Si kuya, si tatay, maano natin na siya Ilocano. Ano? Ay, nakita niyo yung ginagawa niyo. Paspasin siya, daklang sir, tangkunay maawaran ti Tagalog. Okay lang, tay. Kung ano yung mga kayanan mo na makausap kami ng Tagalog, ha, tay? Yun sir. Okay, at hindi kami makakasagot kapag Ilocano ay ano? Yun sir. Okay. So, yan, paano mo ito? Ay, tatay, ano pala muna ang pangalan mo? Alejandro Baliwag sir. Si tatay Alejandro ay ano yung ginagawa niya? Wala siyang mga kagaya na sa atin, pero tingnan niyo yung ginagawa niya, oh. Dito po ba, tatay, gaano kalalim ang kailangan mo hukayin para mataniman mo ng saging? Hanggang na lang ti sir, isang kalahating metro. Hanggang dito? Yun sir. Grabe, araw-araw mo yun, kuya, ginagawa? Yun sir, wag ti sa bali nga pagsapulak, hanag may makatanda ti sa bali. Ano nung suklata mo natin, mulmula. Kasi dito ni pagitutukit mo nga dito, isubit dito, iti papitik pan sir. Okay. So ako hindi ko masyado maintindihan si tatay, pero marami tayong manonood mga viewers na Ilocano na alam ko maiintindihan si tatay, pero yun, siguro magpapatulong tayo mamaya kung ano para mas makausap natin si tatay ng maayos. Okay, sa ngayon tay, pwede ba namin kayo abalahin muna sa ginagawa nyo? Sige sir. Dito muna tayo sa gilid. Sige sir. Okay, tara. Ay, pinapasok lang ni tatay sa ano niya, oh. Sa kamay, ayan, oh. Bidyo mo rin sa mga lalakad. Sundan mo. Sa sitwasyon po ni Tatay Alejandro, medyo may hirapan tayo na kausapin siya, kaya hingi tayo ng tulong kay Tatay Billy kasi mai-transfer ni Tatay Billy kahit paano po sa Tagalog yung sasabihin ni Tatay Alejandro. Okay, Tatay Alejandro, ilang taon na po kayo? 47 sir. 47 na kayo. Yun sir. Okay, kayo po ba ay may asawa? Yun sir, at dangim timma wa nakisina ta nga na di nagbalinat nga kastuy na disgrasya. Sunsatiyan na nga na anusan. Okay. Iti pimanaw na panjay baryoda. Baga na nagsubli, hambit na nagsubsubli kasi diyan namitlatan sir, binibaklatan. Okay. So, Tatay Alejandro, matanong ko lang po sa inyo kung di nyo sana mamasamain, kung pahintulutan nyo po ako may tanong sa inyo. Tatay Alejandro, ano po ang nangyari sa inyong sitwasyon? Bakit po kayo ay nagkaganito po? Pwede nyo po ba sa aming ibahagi kung mamarapatin nyo po? Yun sir, tagbat dito sir, buling. Tabas. Ibig sabihin, tinaga? Yun sir. At tayo pinaki-sparring ko, pinagsanggak ti sa ikwa, pasin ang kasanggak ti tabas. So, hinala tayo dito kahit nga tagbating kanya. Pati itong sa ulo ninyo na ito? Yun sir. Ibig sabihin dati, nakakakita itong kabilang mata nyo? Yun sir. Dapat yung abangir sir. Ito Ako siguro babae ni ipakita. Ito Sige nga. Ito Tao. Ay, oo, ano? Napilay, kaya napipilay. Pati ito. Yun sir. Ay, Kaya di na baliktad ako.
kahit dak man nga tagbatin at talagang tabasin talaga patayin dak ko mga purwin. Tagbatin pa dito ulok ko mas di jay sinanggak. Ngam kompleto pa lang tayo mak sinanggak so na nalakal yung buning. Iso ajay doble ti armas na. Buning kin paltog gidi naagaw ko di jay buning. Isublat na ka paltugan. Di jay wanpong di posporo nga posporo ti bala na nga buli ti wala na. Inawat ko ajay nalaki jay. Tapos tatay di naging nagawam ni ajay. Naputan na nga itulog, kang kumbit itulog nga sa kipaltugan na nalak ajay paltog. Inagaw ko ajay paltog. Naiputok na alak ti katilyo na, naiputok ko so ajay na alat ti kastina. Ajay. Naitama. Okay, pero Tatay Alejandro, ito hindi ko alam kung medyo sensitibo po itong usapin na ito, pero susubukan din natin tanong kay Tatay Alejandro. Tatay Alejandro, ito pong pangyayari na ito na umabot sa gantong katindi ng hindi magandang pangyayari sa inyo, ay ano po yung inumpisahan o ano yung naging dahilan o rason bakit po umabot sa ganito? Tungkol sa lupa kami. Tungkol ti lupa. Yeah. Ay, ganun. Tungkol sa lupa yan. Napakatindi po talaga ng usapin kapag lupa ang pinag-uusapan. Ito yung reality dito sa Pilipinas lang siguro. Hindi ko alam kung pati sa ibang bansa ganito, pero sa Pilipinas ito yung kadalasan na nangyayari kapag usapin na po ay lupa, na handang gumawa ng hindi maganda kahit pa yan ay kapatid, kamag-anak o ano man, basta't kapag dating sa lupa ay ganito na po yung nangyayari, na hindi naman talaga dapat na humahantong pa sa ganito. Kasi ito po ay, kumbaga, ito ay lupa, bigay galing ito sa Diyos, di ba? Kung tutuusin nga kung tutuusin lang, walang nagmamay-ari nito, Diyos lang may-ari nito. Diyos lang may. Na dapat ito kumbaga, isipin na lang natin yung unang-una na sa kanya ito, o kung ano man yung meron, di paghati-hatian ng maayos, di ba? Na hindi dapat pinag-aaway na humantong pa sa ganito. No? Pinag-uusapan ng maayos, kasi wala naman sigurong bagay na hindi pagkakaintindihan, na hindi na ayos sa mabuting usapan, di ba tay? Oo, sir. Okay, Tatay Alejandro, matanong ko, ilang taon na po na ganito ang sitwasyon ninyo? Bago na disgrasya ako, sir, 2001. 2001? Oo, sir. Ay, grabe, napakatagal na pala. Oo, sir. Napakatagal nyo na po nagsasakripisyo sa ganitong sitwasyon, ano? Oo, sir. Talaga ganyan din. Kaya pag hindi mo naman na yung ano pa nagkurado di maanusan ti panagbiag. Namumit nga rin nga anusan. Hanggang agbiag, hanggang nga agsikap. Hindi daw nabubuhay kundi magtiyaga siya. Okay, Tatay Alejandro, dito po sa lugar ninyo, sa tinitirahan ninyo ito na medyo sulok na rin talaga, masasabi nating sulok na din. Sino po ang mga kasama ninyo dito na naninirahan? Yung lang, sir, yung ipagkuyon, saka yung magulang ko. Yan lang. Sila ang kasama mo dito. Oo, sir. Sa madaling salita, Kuya Alejandro, saan ang gagaling yung main source of income ninyo dito? Yung pang araw-araw ninyo, na pangkain, panggastos ninyo, saan po ninyo kinukuha? Yung Saging lang. saging lang, sir. Ito lang. Wala nang iba. Wala naman iba. Hindi naman kung may kumuha ako na may dati mga lakanyak na makitandan. Magtanim ng kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Pumunta ako naman. Kung may magpapatrabaho, magtatrabaho kayo, ibig sabihin. Oo, sir. Pero bukod doon, itong mga saging na ito ang pinagtatrabahuhan mo naman. Oo, sir. Ito lang yung paghanap buhayan namin ng magulang ko. Grabe. Pero ito pong karamihan ng saging na ito, Tatay Alejandro, tanim nyo ito talaga? Oo, sir. Lahat ito? Oo. Hanggang dyan sa baba, pero namatay na yung iba. Grabe, napakasipag nyo po magtanim kahit ganito yung sitwasyon nyo, ano? Bihira naman yung magbunga. Ay, ganun. Minsan, marami yung bunga. Kung minsan, wala. Wala. Talagang ganyan po, hindi sortihan lang talaga, kumbaga. Kumbaga, kung di ko alam po, di ako masyadong pamilyar sa pagtatanim po pero parang, kumbaga, panapanahon, tama ba ako? Panapanahon, may panahon na maganda yung ano. O saan ba nakadepende ang bunga nito? Ang pagbunga ng maganda, saan nakadepende? Ganito lang, sir, mga hanggang sa ganitong tag-araw. Kung sa tag-ulan,
medyo mahina na Mas bunga. mas mainam ang sa mga saging ang tag-araw. Oo, Kumbaga, yun naman ang hindi naman sa kanya maganda, yung kalakasan ng ulan. oo sir. Okay. Tapos ang mura pang presyo, paano lang yung bayad ng saging, tiba ka 200, 1,000 lang yung bayad niya. Sakto bibili naman yung bigas. Bigas. Tapos baka hindi ko lang alam kung bago ninyo ito maani may nautang na kayo. Dumadating ba sa punto na ganun? Oo talaga, gano'n sir. Kautang nata. Utang talaga. O di kung kumita kayo, mangyayari niyan, ibabayad na din sa utang. Oo, utang naman ulit. Pag may bibigay. Paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. Tatay Alejandro, nung mabalik lang ako, nung pong nangyari sa inyo ito sa sitwasyon po ninyo na nakikita ko, sobrang tindi po ng ano nyo, nung nangyari sa inyo, no? Kasi talaga, isipin sir. nyo po itong sa ulo nyo na ito, tinan nyo, palapit mo yung camera natin. Papakita ko sa inyo, ha? Ito po sa tindi ng na ito ni Tatay Alejandro, halos bungo na niya po itong tinamaan na to sa mukha, na naapektuhan na yung mata niya. Lahat to sir, bitak ito Ay, ganun. Oo, bitak to. Talaga ito ang tagain yung magdisgrasya sa akin. Yung pumatkat talaga, katayon niya ako. Kaya hindi ko na yung sinangga-sangga ko yung tabas niya. Kaya ito naman ang tinamaan sa iyo, mga ito ang kamay mo. natamaan, Pero ito, nung takbo nila ako dun sa ospital, kumpleto pa. Doon na lang yan talaga nila inalis. Oo, sir. Pero dito sa San Mariano, siyempre tinalian yung kamay ko. Siyempre mahigpit. Kaya pinutol nila. Diyan na nagputulan. Ay, ganun. Oo. Hindi ito sa ospital pinutol, dito lang? Dito na sa sir, dito sa ospital sa San Dito sa San Mariano. Oo. Okay. Pero nakarating ako dun sa Carig, sa ospital. Pinagalitan pa nila yung mga doktor Bakit? Dahil nagdesisyon agad na pinutol. Oo, agad na pinutol nila Na agad. baka po pwede pang tahiin o gawa ng ibang paraan para hindi na kailangan putulin. Oo, sir, pwede pa ito. Pero dyan lang. Ay, grabe naman. Magalit pa nga yung mga doktor dun sa Tugigaraw Bakit? Kayo, hindi ba sumamalob nyo sa mga doktor na imbis na baka sakaling kung sa ibang ospital, buo pa ang inyong mga kamay? Wala na akong magawa, sir, dahil na wala na akong kamalay-malay. Hindi ko na yung parang... Hindi ka na makakapag-desisyon na para sa sarili mo, Nakatulog na ako bago pinutol nila ito Grabe. Tinudukan nila ko yung pangpatulog dyan sa San Mariano. Grabe, no? Ito yung isang aral na matututunan natin dito sa nangyari kay Tatay Alejandro sa may mga lupain na sana po ay wag na umabot pa sa ganitong punto na kailangan may masaktan, kailangan may agaw buhay o magbuhos ng buhay para lang po sa lupa, no? Pag tayo po ay lumisa na dito sa mundo, wala na po yan, mga lupa na yan na handa tayong ipagpatayan. Pag po tayo kinuha na ng nasa taas, asan pa po yung pinaglaban natin, di ba? Wala na po yun. Nakadisgrasya pa tayo, nagkaroon pa tayo ng kasalanan. Kaya ang maganda po sanang gawin, pag-usapan na lang na maayos. Kung ayaw nyong umiiwas kayo na magkasakitan, sa barangay mag-usap. Di ba? Kung may mga ganun naman, pwede naman sa barangay para may namamagitan. Okay, Tatay Alejandro, nakakalungkot man ito pong nangyari sa inyo kasi alam ko, masipag po kayo lalo na kung kumpleto po ang inyong mga kamay, no? Oo, sir. Kayo po ba, Tatay Alejandro, ano po ba yung isa sa nagpapahirap sa inyo dito sa lugar ninyo? Ito lang, sir, yung mga lang gawa ng tao dito na masama. Yung inaguman ti daga. Adya lang iti sakit iti tao ti ayam mi, sir. Ninggitan daw. Ninggitan. Yung inggitan. Yun, sir. Okay. Pero, Ipalubos mo mit nga rod, sir, nga agawin dati dagam. Sika iti awan kukuana. Pumayag ka daw na ibigay mo lang ng lupa, ikaw ang mawalaan daw. ay, oo nga naman. Tama nga naman. Kung yung pinaghihirapan mo, basta-basta mo lang ibigay, ng ganun-ganun na lang, syempre, kaya nga sana po, yung pag-uusap talaga napaka-importante dito. Yung masinsinan na pag-uusap para po, para maiwasan yung ganito, no? Okay. Pero, Tatay Alejandro, kapag tag-ulan, halimbawa tag-ulan, ano naman yung nagiging trabaho ninyo? Yung mga buwan ng tag-ulan dito.
Ganon din ba? Pagtatanim din ba? Magtanim sir, magtanim ng ganito, saging. May mga dito sa lugar ninyo, ang dami ko nakikita dito mga mais. Nagtatanim din ba kayo ng ganon? Hindi ako baka, marami sir ang magtanim ng mais, pero ako hindi ko makapagtanim ng mais. Hindi nyo kaya yung ganon. Hindi lang sir. Pero yung kamuting kahoy, Kaya. kayang-kaya yun. Dahil makon mo lang yun parang maglakad-lakad kayong gabon ng lupa. Okay. Pero yung mais, hindi ko naman na sinusubukan ko nga, didiskartehan ko, pero wala. Wala mahirap. talaga. Oo, marami yung mahulog sa lupa na mais. Pati ba Ay, yung ganun. Punong mais. magbunot, Pero kung magbunot, ang kahoy. ng kahoy, kaya nyo. Kaya ko sir. Grabe. Tatay Alejandro, meron pa po ako sa inyong gustong itanong. Ito po bang nakaalitan ninyo sa tungkol sa lupa? Okay naman na sa ngayon? Okay lang, may kanyak sir. Awan may kiditi, anak may kidingan ng ipimpin, iti sakit iti natin. Ate, nagbanaga nga kastoy, talaga naawat ko lahat tamit na kastoy iti nagbanaga. Okay lang kanyak yan sir. Ayos na daw sila dalawa. Kumbaga ito, bago lang ba kayo nagkaayos o matagal na? Matagal na sir. Matagal na. Okay, hindi ko na natin kailangan itanong kung sino yung tao, iwas na po tayo dyan. Basta yun lang, siyempre kailangan po nating alamin kung ano yung nangyari kay tatay. At siyempre, kung ano yung totoong nangyari, yun naman ang kikwento sa atin ni Tatay Alejandro. At ayun, mabuti na lang din po ay kahit na yun nga lang ganito na nangyari kay Tatay Alejandro, hindi na natin may babalik yung nawala sa kanya. Pero ang mahalaga doon ay nagkaayos pa rin sila kahit na ganito yung nangyari. Umabot sa ganito, nagkaayos naman na. No? Okay, Tatay Alejandro, mamaya may mga gusto pa ako sa'yo makita, pero may gusto ako sa'yo ibigay. May konti ako dito panggas. Malakad na lang kami pabalik. Sa'yo na lang ito. Sir. Ha? Matitis mo kami maglakad. Kaya sir. Biro lang. May pera pa ako dito. Hawakan mo na, Tatay. Buka mo Hindi na yung... sir, hindi na. Hindi po. Hawakan mo muna. Saan ko pwedeng ilagay? Hawakan mo ha. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, siyam. Makakatulong kaya yan? Tama na sir, pero marami na sir. Hindi po. Ano po yan, Tay? Marami na to? Para sa inyo po. Ito po ay konting blessing lang yan sa amin. Sinishare lang namin. Ito po, Tatay Alejandro, sana hindi ito yung una tuloy na magkikita tayo, no? Sana po marami pang biyaya ang dumating po sa inyo kasi nakita ko naman na deserve po ninyo ng tulong kahit na alam ko na yung sipag ninyo ay kumbaga nagbubunga din para sa inyong pamilya. Nakita ko sa sitwasyon po ninyo, kung ang pagbabasihan po natin mga kababayan yung sitwasyon ni Tatay Alejandro, kailangan niya rin po talaga ng tulong din kasi siya lang yung kumikilos dito yata sa kanila. Sila lang ng mama niya, tama ba ako? Sir. Sila lang yung kumikilos dito para kumita ng pera, may pang araw-araw. So hindi din po biro sa sitwasyon ni Tatay Alejandro yun. Mahirap, kahit ako, ilulugar ko yung sarili ko sa kanya. Mahirap. Siguro talagang kagaya nga ng sabi ni Tatay Alejandro, tinitiis niya lang, kinakaya niya lang. No, Tatay? Oo sir. Okay, Tatay Alejandro, gusto ko wag natin sayangin itong pagkakataon. May gusto ka bang sabihin sa mga kababayan natin na sa ibang bansa? Sige, manawagan po kayo. Kung, Kasla, niya ko matibang nga. parang gawin niyo po na sila itong kausap niyo itong camera natin. Kayo nga, Sabihin niyo po sa mga kababayan, ganun. Sige po, samantalahin natin pagkakataon kasi nga dagay abroad ko. marami kasi tayong kababayan na maraming kakayanan marami tayong kababayan na may kakayahang tumulong ng higit sa kaya naming ibigay. Dahil sila po ay marami ding mga Ilocano na supporters na talagang hindi nagdadalawang isip na kami nga po nasa Bicol kami tumutulong pero mga Ilocano yung karamihan na tumutulong sa amin. Kayo pa po kaya na kababayan nila. Diba? Kada kayo nga Kalugaran kin kalugaran, dati abroad nga. kailyan, dayta abroad, no, adaman bilang kahit yung nga itulong, tulungan dak. Ore, hangkong ibagbagat, itulong nyo. Into apo just Yan tulatan, makamun tulatan, apo yusin nga, mang bindisyon, manuman bilang, iti, asiyo nga may tulong yung kanya, iti jalatan, iti pagyamanak, iti adda. Kit pagyamanak ko na, kakabsat mo, amudak,
may kanit isang kabasit nga tulong pagyamanaklatan kada kayo nga dayta abroad kasamit kada kayo nga adata sa baling nga bansa. Ideal aji tulatan agubog tapuso yo isun tulatan iti yamanik. Kit agyamanak kada kayo sir. Aja nang tatagyaw ka. Pagyamanaklatan kada kayo sir ma'am. Iti may payo kanya nga tulong. Tama kas makita yung met kas to yung kasasad ko makita yung met. It kasapulak iti tulong no asin no man iti mayat nga tumulong kanya pagyamanakin idawdawat ko kini Apo Dios nga mataginayon to kuma iti panagbiag na. Okay. Iti makatao nga mayat nga tumulong kanya. Okay. So, yun, sa mga kababayan natin na sa abroad, alam ko po na meron kayong mga busilak na puso. Nandito po kami ngayon sa norte para sabot na makakaya mapuntahan po natin yung mga ilan din nating kababayan dito na kagaya ni Tatay Alejandro na hindi ko inaasahan na may ganito pala dito. Okay, at ngayon Tatay Alejandro, gusto ko samahan mo kami na tingnan natin tong mga tanim mo. No? Sige sir. Okay, sige, tara. Ito ba Tatay Alejandro, pati ba yung mga natatanong ng mata ko na yun, tanim niyo po yan? Yun sir, amin dito sir. Ang grabe. Sipag ni Tatay Alejandro, mga kababayan. Baka nga si Rans, hindi ito kaya itanim. Dito tayo. At ito Tatay Alejandro, ito ba yung tinitirhan ninyo? Yun sir, dati si Balay sir. Makikita nyo na kahit paano itong tahanan ni Tatay Alejandro. Di ko alam kung sino ang nagpundar nito. May tatanungin sa kanya. Pero sa nakikita ko ay meron naman siyang gawa sa semento. Pero yung bintana niya ay hindi pa tapos at nilagyan lang ng pansamantala siguro ito na kahoy. Ito. Kasi masisipag talaga mga tao dito magtanim. Pero ang kaibahan lang kay Tatay Alejandro, hindi kumpleto ang kanyang katawan pero ang kanyang mga braso, kamay hindi kumpleto pero tingnan nyo naman kung gaano kasipag. Ito nilagay lang ito, gumagalaw-galaw po parang bangka. Ito nilagay lang, tinalian dun sa taas. At papakita ko yung loob. Halika. Tatay Alejandro, papakita ko yung loob ng bahay mo ha? Pwede ba? Sige, sige. Okay lang? Okay lang sir. Okay. Huwag niyo na po akong tawagin sir, tatay. Marcos na lang po. Ay, Marcosan niyo? Siya tayo jubing nyo ka? Dito tayo. Magandang hapon po, nay. Kakilala kayo ka. Ay, nga, kunin mo. Bawal kasi ganun madaksan data ko. Kasinsin dati ko. Nadidinig dun sa Ay. Okay, at nandito yung... Kayo po ba yung nanay ni Tatay Alejandro? Nanay, ilang taong ka na, nay? Ha? 84. 84 na po kayo? Aba, senior na pala kayo po tayo. Senior. Senior ka na pala, ano? Wala na kayong asawa? Wala na. Gusto mong asawa? Ayaw. Ayaw na. Hindi tayo mabagsak dito? Anong pangalan niyo po, nay? Merlina. Nanay Merlina. Matagal na po kayong walang asawa? Ang tagal na. Ano po yun? Patay ng asawa niyo? So, sumakabilang bahay? 2000. Buhay? Sumakabilang buhay? Tagal na namatay yun sir. Ano? 15 taon na. Ay, napakatagal na pala. Ano? Tagal na. Hindi ibig sabihin napakatagal na rin na mag-isa kayo sa buhay. Buti pa din na kayo nakaisip mag-asawa ulit para Hindi na. may katuwang kayo. Hindi naman kayo hirap na nag-alaga din kay Kuya Alejandro na kayo lang mag-isa? Hindi naman kahit mag-iisa ako, kung makahanap ako ng pangkabuhayan namin, kahit gusto na naman yun. Araw-araw naman pumunta ako mag-hornal. Magaling si nanay mag-Tagalog. Ano? Sa edad niyo po na yan, natulong pa pala kay Tatay Alejandro? Oo. Grabe, dapat po na sa edad niyo kahit paano nag-hardin na lang kayo, hindi na mabibigat na gawain. Kasi may edad na kayo, 80 na kayo Walang choice sa buhay. Walang pagpipilian, ano? Wala na. Tanim ng kahoy, tanim ng mais, ganyan ang ginagawa namin dito. Maglinis sa
Bukid sa bukid. Okay. Dito po sa tahanan nila nanay ni Kuya Alejandro, makita din natin na wala silang pintuan. Gawa lang po sa sako. Pakita ko lang, Nay, ha? Kunin ko muna ang microphone. Makita nyo na gawa sa sako ito. Sako, di ko alam kung sako ito ng ano. Malaking sako ito, Sako ng kwan yan, sir. Sako ng Simento. Sako ng simento. Ito yung sisilbi nilang pintuan. Pagkabila ito, wala silang pinakang kwarto, talagang isahan lang. Parang kumbaga studio type ang tawag siguro. At ang kanilang higaan gawa sa, hindi ko alam kung good lumber o coco lumber ito. Good lumber yata to. Good lumber ito. Ito yung nila, yung bahay nila. Wala na kahit ano man dito sa loob. Wala akong nakikitang Durabox. Wala akong nakikitang television. Wala akong nakikitang, sa madaling salita, walang gamit sa loob ng tahanan nila, Tatay Alejandro. No? Okay. So, yun lang yung tangi kasi nilang hanap buhay dito sa lugar nila. Okay, Tatay Alejandro, hindi na natin siguro ito ikutin kasi medyo malaki itong tinataniman ninyo, sir. Okay, at ngayon sa binahagi niyo po sa amin na kwento, salamat po at pinaunlakan niyo kami, ha, Sir. na ma-interview namin guys sa channel namin, Sir. Okay, sana tatay at nanay, maraming pang blessing po ang dumating sa inyo kasi lalo na si nanay, 80 na si nanay, Sir. Baka may mga blessing pa na nararapat kay nanay para gumaan-gaan yung buhay, na hindi na niya kailangang magtrabaho pa ng mabibigat na trabaho. Yung talaga, sir, ay matanda na kasi siya. Pero ikaw, Tatay Alejandro, kung tatanungin kita, gaano mo kamahal si nanay? Ay talaga mahal ko yan, sir. Hanggang sa buhay yan. Kapag nawala na yung magulang ko, wala naman silbi ng buhay ko kung nawala yung magulang ko, Kaya minamahal ko yan. Okay, kasi si nanay yung nag-alaga kay Tatay Alejandro nung dumaan siya sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam yung pinagdaanan nila. Napaka tindi ng pinagdaanan nila noon kasi sa sitwasyon nito ni Kuya Alejandro, tinan nyo naman, sigurado si nanay. Kahit paano po pala, nalobot kasi yung camera natin. Si Tatay Alejandro po may anak, 24 years old, at nag-ano siya sa kalsada. Driver sa sir, sa Pison. Driver sa Pisong. Yung construction dyan sa Okay. yung nadaanan. Wala pa naman siyang asawa. Wala pa, sir. Okay, wag muna ka mo mag-asawa, ha? Sir. Wag muna mag-asawa, 24 pa lang naman. Kasi yun lang yung magiging katuwang din nila dito kahit paano. Okay, at yung asawa pala ni tatay ay nasa ibang pamilya na, marami ng anak. Okay, wala kayong communication. Wala na, sir. Kahit may anak kayo, wala ba siyang tulong na binibigay? Wala naman, sir. Ay, Mula noon na ganitong Nangyari sa'yo, nangyari, wala na. walang nibibigay na tulong sa akin. Ako lapang hanggang sa na kaayos yung kamay ko, ako lapang maghanap buhay. Yung magulang ko naman, siya naman ang tagahanap ng pagkain namin. Hindi ako pa makahanap. Kaya siya, noon malakas pa siya, siyang tagahanap ng pagkain namin. Yun lang, basta bigat. Kung may abasto, meron naman. Kung wala, wala. Okay. So, yun. Maraming ma-inspire dito sa kwento ng buhay ni Tatay Alejandro kasi isipin nyo, yung mga kabataan o kahit hindi kabataan na nakatambay lang sa bahay na marami naman tayong pwedeng gawin. Tinan nyo si Tatay Alejandro, ganito yung sitwasyon pero gumagawa ng paraan para kumita ng pera at makakain. Kaya yung mga kabataan na nakatambay lang, kahit outro na lang, okay? So sa ngayon, hanggang dito na lang muna siguro yung video namin ni Tatay Alejandro at alam ko marami pa tayong matututunan sa kanya na aral. Okay, sa susunod ay sana maraming blessing dumating sa lahat. Hanggat nandito po kami, samantalahin natin, babalik kami dito kahit na yun nga, talagang medyo delikado din yung kalsada dahil lupa. At may mga rough road, makita nyo naman sa vlog natin. Okay, tatay, salamat ulit, ha? Sige, sir. Nanay, ha? Si ate po, sino po si ate? Angel, sir. Angel? Baliwag. Okay. Ano niyo po siya? Ipag ko siya, sir. Hipag, ibig sabihin ay... Kapatid ko yung asawa niya. Okay. Sige po, yun naman ang bahay nila, yung kabila. Oo, sir. Dito sa lugar na ito, sa location na ito, dalawa lang ang bahay? Dalawa lang, sir. Okay. May dalawa pa doon, pero kapitbahay na namin na yun. Okay. Maigi po yung gantot, malayo sa Marites. Sige na, ha?
Sige na. Sige po. At pupunta na din po kami. Sige ha, Tatay Alejandro. Okay. Salamat po. Okay. Ngayong araw sa maiksing kwentuhan namin ni Tatay Alejandro, ang dami kong natutunan at na-inspired ako ng sobra sa kanya. Sana ganun din kayo. Okay. Hanggang dito na lang muna. Magbibiyahe pa kami ng medyo malayo-layo. Si Rans di ko alam kung kaya pang sumakay sa motor, pero ako talagang kinabahan ako kanina kasi alam niyo yun, palusong, tapos talagang anytime madulas ka lang meron pang bangin yung kabila. So ingat na lang, sana guide tayo ni God, makauwi tayo ng safe. Bukas may mga mission pa kami at marami pa kaming gustong gawin dito sa bayan ng Isabela. Sana supportahan nyo kami, lalo na sa mga Ilocano at Ilocana dyan. Maraming salamat po ulit. Marcos TV Channel, Rans TV, Commander ni Marcos, supportahan nyo din po siya. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Linisin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa aming nagawang kasalanan. Yan na po ang among samudalangin sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.